Eclipsera, Chapter 2, Scene 1, 7 p.m., Sitio Rawis, Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Ang dapit hapon sa Sitio Rawis ay mas madilim kaysa sa Sitio Dawaitan, at ang hangin ay may halong amoy ng lumang putik at malamig na dagat. Ang bawat hakbang ng grupo ay mabigat, ramdam ang tensyon sa bawat galaw. Bagamat nakamit nila ang tagumpay laban sa Gabunan, alam nilang hindi pa rito nagtatapos ang gabi. Si Danny, Jefferson, at Jaden ang nasa frontline, alerto sa bawat tunog ng paligid. Ang bawat dahon na gumagalaw, bawat tunog ng paa sa putik ay agad nilang pinapansin. Si Ira at Cortero triplets ay nasa support positions, si Rapina sa healing, si Lucy sa ranged attacks, at si Chiara sa stealth combat. Si Vince ay patuloy na nakatutok sa surveillance gamit ang kanyang gadgets, habang sina Jed at Ray ay naghahanda sa supply at logistics. Biglang, mula sa dilim, lumitaw ang halos 50 tiktik, sabay-sabay na umaatake. Ang bilis at agresyon ng mga nilalang ay nakakatakot. Bawat galaw ay dapat kalkulado, isang pagkakamali lang ay maaaring magdulot ng malubhang kapinsalaan. Danny, form up. Bawat galaw may pattern. Jaden, nasa kanan mo. Jefferson, focus tayo. Huwag silang hayaan lumapit sa civilian area. Jaden, nasa posisyon na. Ready sa close combat. Ira, cover fire. Lucy, watch their flanks. Lucy, copy. Targeting all approaching tiktik. Rapina, ilang potions ready. Any injuries, call immediately. Ngunit bago pa man magsimula ang mabagsik na laban, isang kakaibang enerhiya ang naramdaman sa paligid. Isang liwanag mula sa distansya ang lumitaw, ang Hinares at Mercado family. Ang aura nila ay malakas at puno ng kapangyarihan, ngunit ramdam ng grupo na hindi sila kaaway. Si Mira at Dan Isus Hinares ang nanguna, sinusundan ng kanilang anak na sina Cherry at Jenny. Kasama rin sina Miraida, Estela, at Alice. Ang kanilang presensya ay agad nagbigay ng tiwala at seguridad sa grupo. Kahit hindi pa kilala ang bawat miyembro, ang kanilang aura at pagkilos ay nagpapakita ng protective alignment. Mira, huwag kayong mag-alala. Kami ang sasalo sa tiktik. Dan, stay together. Move as one unit. Ang bawat isa ay mahalaga. Sherry, Danny, Jefferson, follow my lead. May backup tayo sa kaliwa. Jenny, kami rin ang magpapatibay ng flanks. Huwag hayaang mapasok ng tiktik. Rafael, support fire in position. Handang samahan ng frontline. Ang labanan ay nagsimula. Ang tiktik ay mabilis, may pakpak, at tila walang takot. Ngunit ang kombinasyon ng karanasan at kakayahan ng grupo, kasama ang bagong suporta ng Hinares at Mercado family, ay nagbigay ng edge. Si Jaden ay nagpakita ng galing sa martial arts, mabilis na pumapalit sa bawat galaw ng kalaban, samantalang si Danny at Jefferson ay nakatutok sa direct attacks. Si Ira ay tumulong sa pag-stabilize ng frontline, pinapalakas ang healing aura ni Rapina at nag-synchronize sa tactical commands ni Lucy sa ranged attacks. Samantala, sina Cherry at Jenny ay mabilis at precise, sabay sa paggamit ng mystical abilities at high-speed maneuvers. Jefferson, Danny, flank left. Jaden, cover me. Danny, got it. Target sa ulo at katawan. Strike hard. Cherry, tik-tik down sa kaliwa. Follow up, team. Jenny, hilang aura activated. Stay strong. Alice, incoming attack sa kanan. Cover fire. Habang lumalaban, ramdam ng bawat miyembro ang synergy ng grupo. Ang bawat galaw ay synchronized, mula sa frontline hanggang sa support, sa mystical powers at ranged attacks. Ang tiktik ay agresibo, ngunit ang kombinasyon ng physical strength, strategy, at supernatural abilities ng grupo ay nagpabagal sa bawat galaw ng kalaban. Ang encounter ay hindi lamang laban sa pisikal na kakayahan. Ito rin ay test sa komunikasyon, trust, at resilience ng bawat kasapi. Ang bawat desisyon, mula sa attack, patterns hanggang sa hilang, ay may direktang epekto sa kaligtasan ng buong grupo. Sa kabila ng halos 50 tiktik na umatake, ang grupo ay nakaligtas sa unang wave. Ang Hinares at Mercado family ay malinaw na naging kritikal sa kanilang tagumpay. Ang hangin ay puno ng adrenaline, at ang bawat isa ay labis na nagiging aware sa susunod pang hamon. Ramdam nila na ang gabing ito ay simula lamang ng mas malalaking laban, at ang bawat tactical na hakbang ay maghahanda sa kanila sa mas mapanganib na mga encounter sa barangay. Scene 2, 7:30 p.m., Sitio Rawis, Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Ang labanan sa Sitio Rawis ay patuloy na sumisiklab.
Ang tiktik ay agresibo, ngunit ramdam ng grupo ang bagong lakas mula sa presensya ng Jimenez at Mercado family. Ang bawat hakbang, bawat strike, ay may taktikal na rason, isang pagsasanay sa parehong pisikal at mental na disiplina. Ngunit bago pa man tuluyang masugpo ang mga kalaban, biglang lumitaw sa gilid ng clearing ang dalawang pamilyar na figure. Si Elaine Villanueva Reyes, galing sa Bulacan, at si Roy Reyes mula sa Pasig. Ang mga mata ni Danny ay agad na kumislap sa emosyon, halo ng pagkabigla, kagalakan, at bagong tapang. Matagal na niyang hindi nakita ang kanyang ina at kapatid, at ang presensya nila sa gitna ng laban ay isang hindi inaasahang inspirasyon. Danny, ina, Roy, tumayo ng mabilis, halos hindi makapaniwala. Elaine, Danny, mahal ko, ligtas ka ba? Lumapit habang hawak ang kamay niya. Roy, Danny, nakita, handa ka na ba? Jefferson, Danny, concentrate. Huwag masyadong maliga sa damdamin. Danny, opo, pero, sobrang saya ko lang na nakita ko kayo. Ira, focus muna, Danny. Pero ramdam ko rin ang ginhawa mo. Ang presensya ng ina at kapatid ay nagbigay ng kakaibang energy sa frontline. Kahit ramdam ang panganib, mas tumaas ang kumpiyansa ni Danny. Ang bawat galaw niya ay mas matatag, mas mabilis, at mas precise. Ang kanyang tapang ay hindi lamang dahil sa sarili niya, kundi dahil alam niyang may mahal sa buhay na nagmamasid at umaasa sa kanyang tagumpay. Si Jaden, bilang kasamahan sa frontline, ay nakakita rin ng bagong determinasyon sa mga mata ni Danny. Ang coordination ng grupo ay lumakas, si Jefferson at Danny ay nakatutok sa direct attacks, habang si Ira at Cortero triplets ay nagbibigay ng tactical support. Vince ay nag-scan ng mga movement ng tiktik gamit ang gadgets, at sina Jed at Ray ay handa sa supply at evacuation. Danny, sabay tayo, strike sa weak points nila. Jefferson, target sa kanang flank. Jaden, support ako. Sherry, Danny, gamitin mo ang opening sa kaliwa. Rapina, healing ready. Let's cover any injuries. Lucy, all ranged positions active. Keep them at distance. Ang tiktik ay hindi nagpatinag. Ang pakpak nila ay nagdudulot ng malakas na hangin, at bawat galaw ay may kasamang aggression at pakiramdam ng gutom sa laman. Ngunit ang kombinasyon ng physical strength, strategy, at supernatural abilities ng grupo, kasama ang mystical powers ng Jimenez at Mercado family, ay nagpabagal sa bawat galaw ng kalaban. Si Elaine at Roy ay hindi lumahok sa pisikal na laban, ngunit ang kanilang presensya ay nagbigay ng moral boost sa frontline. Ang simpleng pagtingin at pagbibigay ng tiwala sa mga nakikipaglaban ay nagpalakas sa loob ng bawat kasapi. Si Danny ay mas lalong naging alerto, tumpak, at mapagmatsyag sa bawat galaw ng tiktik. Danny, ngayon na, strike together. Jefferson, all units, coordinate. Hindi tayo pwedeng magkamali. Jaden, nakikita ko na ang pattern. Follow my lead. Ira, Lucy, cover fire. Rapina, ready na sa healing. Mira, stay focused, everyone. Hindi tayo pwedeng mawalan ng control. Ang clash ay mas mabilis at mas agresibo kaysa dati. Bawat strike at maneuver ay synchronized, isang pagsasama ng karanasan, training, at natural instinct. Ang bawat kasapi ay may malinaw na papel, at ang bawat pagkilos ay may epekto sa pangkalahatang resulta ng laban. Habang tumatagal, napapansin ng grupo ang pattern ng mga tiktik, isang pagkakataon para sa mas epektibong tactical strikes. Ang pagkikita ni Danny, Elaine, at Roy ay nagbigay ng bagong dimensyon sa laban, ang emosyon ay naging sandata, pinapalakas ang focus at determinasyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang unang wave ng tiktik ay napabagsak. Ang emosyonal na koneksyon ni Danny sa kanyang ina at kapatid ay naging catalysta sa tagumpay ng grupo. Ramdam ng lahat na ang bawat laban ay hindi lamang pisikal na hamon, kundi laban sa emosyon, disiplina, at teamwork. Ang presensya ni Elaine at Roy ay nagbigay ng inspirasyon, at malinaw na kahit sa gitna ng panganib, ang pamilya at suporta ng mga kaibigan ay hindi matitinag. Scene 3, 8 p.m., Sitio Rawis, Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Ang gabi ay lalong lumalalim ngunit walang sinuman sa grupo ang nagpakita ng pagod. Ang paligid ay puno pa rin ng abo, dugo ng tiktik, at amoy ng nasusunog na lupa. Sa kabila ng lahat, naroon ang determinasyon ng bawat isa na tapusin ang laban ngayong gabi. Sa di kalayuan, si Elaine ay nakatingala sa madilim na kalangitan, ang mga mata niya ay kumikislap sa malabughaw na liwanag. Ilang sandali pa ay iniunat niya ang kanyang mga kamay at bumigkas ng isang sinaunang wika na matagal nang hindi naririnig sa mundong mortal.
Alain, sa ngalan ng Encantos, dinggin ninyo ang panawagan ng inyong anak. Sa biglang sandali, may marahang ugong na umalangaw sa paligid. Mula sa mga puno, bato, at hangin mismo, lumitaw ang mga nilalang na may kumikislap na balat at mata, mga engkanto mula sa Encantos, ang mahiwagang kaharian kung saan lumaki sina Gustavo at Alain. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng liwanag sa dilim ng Rawis. Roya, ina, ngayon ko lang ulit nakita ang mga engkanto. Ang ganda nilang panoorin. Alain, anak, ngayon ay hindi lang ganda ang kailangan natin, ang kanilang lakas ang magtatapos ng laban. Danny, Encanto, sila ba yung mga kakampi ninyo noon sa lumang nayon? Alain, oo, anak. At ngayon ay kasama na ulit natin sila. Habang lumalakas ang liwanag ng mga engkanto, nagsimulang umatras ang mga natitirang tiktik. Ngunit ilang grupo pa ang naglakas loob na sumalakay. Dito na tumugon si Roy, ang kanyang mga mata ay nagliyab ng luntiang enerhiya, tanda ng paggising ng kanyang latent power. Roy, walang makakalapit sa pamilya ko. Isang mabilis na bug zone ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang palad, tumama sa 3 tiktik at agad silang natunaw sa hangin. Sa kabilang dako, si Alain ay patuloy sa pagkuman sa mga engkanto, nagbibigay ng protection barrier sa buong grupo. Samantala, si Cherry ay hindi lumalayo kay Danny. Sa bawat galaw ng binata, palagi siyang nasa gilid, alerto, handang depensahan siya anumang oras. Cherry, Danny, mag-ingat ka. Hindi ko hahayaang masaktan ka. Danny, salamat, Cherry. Pero huwag kang masyadong lalapit. Cherry, kahit saan ka mapunta, susundan kita. Hindi ako aalis hanggat hindi ka ligtas. Si Jenny naman ay nasa kabilang panig, malapit kay Jefferson. Habang si Jefferson ay abala sa pagputol ng pakpak ng isang tiktik, agad siyang sinalo ni Jenny nang muntik na siyang tamaan sa likod. Jenny, ingat ka, Jeff. Huwag kang basta lulusab. Jefferson, salamat, Jen. Kung wala ka, baka tinamaan na ako. Jenny, wala kang utang na loob sakin. Basta wag kang pasaway. Ang huling alon ng mga tiktik ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga engkanto ay gumamit ng light burst na nagpabagsak sa natitirang kalaban. Ang buong sitio Rawis ay napuno ng puting liwanag, malinis, tahimik, at puno ng kapayapaan. Unti-unting nawala ang mga engkanto. Iniwan ang malamig na simoy ng hangin bilang tanda ng kanilang pag-alis. Si Alain ay napaluhod, hawak ang dibdib dahil sa pagod, ngunit ngumiti siya nang makita ang kanyang pamilya at ang mga kabataang lumaban ng buong tapang. Alain, tapos na, ligtas na ulit ang Rawis. Danny, salamat, ina. Kung wala ka, hindi namin kakayanin. Roya, laban pa rin tayo, kuya. Pero sa ngayon, magpahinga muna tayo. Jefferson, isa pa lang to. Alam kong may mas matindi pa sa susunod. Ira, oo, pero ang mahalaga, buo pa rin tayong lahat. Ang katahimikan ay unti-unting bumalik sa sitio Rawis. Ang mga bituin sa langit ay muling nagningning, at ang mga sugatan ay tinulungan ng mga taga-barangay. Ang misyon ay matagumpay, ngunit sa puso ng bawat isa, alam nilang ito ay simula pa lamang ng mas malaking digmaan na paparating. Scene 4, 9 p.m., Sitio Rawis, Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Ang paligid ay napuno ng liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan at flashlights ng mga dumating na barangay tanod. Ang dating madilim at dagwang kalsada ay ngayon ay puno ng mga taong kumikilos, mga volunteer, mga tanod, at ilang residente ng Sitio Rawis na may halong takot at pagkamangha sa nasaksihan nilang laban. Mula sa magkakaibang sityo, Rawis, Dawaitan, Pinarik, at Bacana, dumating ang mga barangay police upang tulungan sa pag-secure ng buong area. Ang ilan ay agad nagsimulang maglagay ng yellow tape sa paligid ng lugar ng labanan. Ang iba naman ay nagbabantay sa perimeter upang matiyak na walang makakalapit na sibilyan. Kasabay nito ay dumating si Kapitan Pedring, sakay ng kanyang motorsiklo, kasama sina Gustavo at Crystal Villanueva mula sa City Hall. Kasama rin nila ang ilang uniformed police officers mula sa Donsol Municipal Station. Pagbaba pa lang nila, agad na bumungad sa kanila ang amoy ng nasunog na laman at abo ng mga nilalang na hindi na muling madyay gising. Kapitan Pedring, Diyos ko, anong nangyari rito? Akala ko'y simpleng kaguluhan lang. Gustavo, hindi ito ordinaryong laban, Kap. Ibang uri ng nilalang ang hinarap nila. Crystal, marami sa mga kaluluwa ng mga halimaw na yan ay tuluyang napalaya. Pero kailangang linisin agad ang lugar. Hindi pwedeng manatiling bukas ito. Tahimik na nakatayo sa gilid sina Danny, Cherry, Jefferson, at Jenny. Pareho silang pawisan, marurumi, at halatang pagod. Ang hangin ay malamig ngunit ang init ng laban ay parang nakatatak pa rin sa balat nila.
Habang nag-uusap sina Kapitan Pedring at ang mga opisyal, si Danny ay dahan-dahang napalapit kay Cherry. Hindi niya namalayan na sa tindi ng pagod at tensyon ay kusang bumigat ang kanyang katawan. Bago pa man siya tuluyang matambak, nasalo siya ni Cherry mula sa likuran. Sa pagkakahawak ni Cherry sa kanya, bigla siyang napayakap pabalik, mahigpit, mainit, at tila nagmula sa isang di mapigil ang bugzo ng emosyon. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Cherry. Ang binatang matagal na niyang hinahangaan, ang singer at songwriter na palagi lang niyang pinapakinggan mula sa malayo, ay ngayon ay nakasandal sa kanyang balikat. Hindi siya makagalaw, ni makapagsalita. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tibok ng puso ni Danny na halos kasabay ng kanya. Si Jefferson naman, sa kabilang panig, ay bigla ring napayakap kay Jenny habang sinusuportahan niya ito sa pagbaba sa slope ng lupa. Dahil sa pagod at pagod ng katawan, napahilig siya kay Jenny at kusa na rin siyang niyakap pabalik ng dalaga. Tahimik silang apat sa gitna ng ingay ng paligid. Ang mga sirena ng police car, ang mga sigaw ng mga tanod, at ang mga utos ni Kapitan Pedring ay tila nagiging malayong alon sa pandinig nila. Ang mga ilaw ay kumikislap sa paligid, pero ang kanilang mga mata ay tila nakatutok lang sa isa't isa. Si Cherry, bagaman matapang at sanay sa panganib, ay hindi mapigil ang ngumiti ng marahan habang naririnig ang mahinang boses ni Danny. Danny, mahina, salamat, Cherry, kung wala ka, baka hindi ko kinaya. Cherry, mahina rin, wala yun. Basta't ligtas ka, okay na ko. Sa kabilang banda, si Jenny ay napatingin kay Jefferson. Ang dating pilyong basketball player ng Donsol, na madalas niyang pinagtatawanan dahil sa sobrang kumpiyansa sa sarili, ay ngayon ay seryosong nakatitig sa kanya, marupok, pagod, pero totoo. Jefferson, hindi ko alam kung anong nangyari kanina, pero salamat. Kung wala ka, baka wala na ako. Jenny, huwag mong isipin yan. Kasama mo naman ako lagi, di ba? Jefferson, bahagyang ngiti, oo, sana nga, palagi. Habang nagpapatuloy ang pagkilos ng mga awtoridad, lumapit si Elaine bitbit ang ilang engkantong nanatiling nagbabantay sa paligid. Lumuhad siya sa tabi ni Danny at Cherry, sa kamarahang hinaplos ang ulo ng anak. Elaine, anak, kailangan mo nang magpahinga. Malinis na ang paligid. Nasa mabuting kamay na ang lahat. Danny, ma, okay lang ako. Pero kailangan pa nating siguraduhin ang dawaitan, baka may naiwan pang tiktik doon. Elaine, huwag kang mag-alala. Pinuntahan na nila Ira at Roy. Sila na ang bahala roon. Nilingon ni Elaine si Cherry, at sa kanyang mga mata ay bakas ang pasasalamat. Tumango lang si Cherry bilang tugon, isang simpleng kilos na puno ng respeto. Si Kapitan Pedring naman ay nagsimula ng magbigay ng utos sa mga pulis. Kapitan Pedring, siguraduhin ninyo na walang makakalapit sa lugar na to. Bukas ng umaga, ipapatawag ko ang City Disaster Team para linisin ang area. At huwag na huwag kayong lalabas ng itinakdang perimeter hanggat hindi ko sinasabi. Habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang gawain, muling napatitig si Cherry kay Danny. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, isang halo ng pagod, ginhawa, at saya. Si Jenny naman ay hindi na tinanggal ang kamay ni Jefferson sa kanyang balikat. Sa kabila ng katahimikan, ramdam nilang may kakaibang koneksyon na nagsimula sa gitna ng kaguluhan. Ang gabi ay muling naging kalmado. Ang hangin ay malamig, at ang mga bituin ay sumilip sa langit na tila ba pinagmamasdan ng grupo. Isa-isa silang pinuntahan ng mga kaibigan, sina Paulo, Rafael, Jaden, at ang Cortero triplets, bitbit ang mga gamit at munting ngiti ng tagumpay. Paulo, ayos lang ba kayo? Parang gyera na to ah. Danny, mahina ang tawa, gyera talaga, tol. Pero tapos na, sa ngayon. Raphina, ang mahalaga, buo pa kayong lahat. Sa gabing iyon, sa gitna ng mga ilaw, abu, at katahimikan, ang grupo ay muling nabuo, hindi lamang bilang magkakaibigan, kundi bilang isang pamilya na handang magtulungan sa anumang panganib. Ang labanan ay tapos na, ngunit ang simula ng mas malaking digmaan ay unti-unti nang kumikilos sa dilim, naghihintay ng tamang oras upang muli silang subukan. Scene 5, 10 p.m., Barangay Hall ng Ogod, Donsol, Sorsogon, bahay ni Danny. Tahimik ang buong paligid ng Barangay Ogod. Ang mga ilaw sa poste ay kumikislap-kislap habang sinasalubong ng malamig na hangin ang mga dumaraan. Sa kabila ng katahimikan, may bigat sa hangin, tila ba ang gabi ay may itinatagong hindi pa tapos na kwento. Sa loob ng Barangay Hall, nagsimula ng magtipon ang mga lider ng bayan.
Sa gitnang mesa ay naroon sina Mayor Gustavo Abarra Villanueva at Vice Mayor Crystal Villarmo Villanueva, kasama si Kapitan Pedring, ilang opisyal mula sa Donsol Police Station, at 2 kinatawan mula sa City Emergency Response Unit. Sa gitna ng lamesa ay nakalatag ang malaking mapa ng Donsol, markado ng pulang bilog ang Sitio Dawaitan at Sitio Rawis, habang ang iba pang bahagi ng bayan ay nilagyan ng dilaw na X bilang monitoring zones. Gustavo, seryoso, 2 na ang naitalang insidente ngayong linggo, una sa Dawaitan, ngayon naman sa Rawis. Hindi tayo pwedeng maghintay pa bago kumilos. Kailangan nating ilunsad ang Operation Nightfall ngayong gabi. Crystal, kalma ngunit matatag, tama ka, Gusto. Pero dapat siguraduhin nating may sapat na impormasyon. Hindi lang tayo basta sumugod. Ayon sa report ni Cap Pedring, may posibilidad na hindi lang gabunan at tiktik ang gumagala rito. Kapitan Pedring, tama po. May mga residente sa sitio Pinarik na nagsasabing may nakitang nilalang na lumilipad tuwing hating gabi. Hindi pa malinaw kung manananggal o ibang uri. Ibinaba ni Mayor Gustavo ang hawak niyang ballpen at tumitik sa mapa. Ang mga mata niya ay seryosong naglumasid, tila ba bawat linya sa mapa ay may kasamang responsibilidad. Gustavo, kung ganun, hatiin natin ang puwersa. Ang City Police ang bahala sa Dawaitan at Rawis. Ang Barangay Force naman, magpapatrolya mula Pinarik hanggang Bacana. Ako mismo ang manggengunes sa briefing ng mga team leaders. Crystal, at ako na ang bahala sa communication line. Dapat updated tayo kada 30 minuto. Walang dapat kumilos ng mag-isa. Sa likod ng opisina, abala si Secretary Arman sa paggawa ng mga anunsyo. Sa pamamagitan ng megaphone, inihahayag niya sa mga tao sa labas ng barangay hall ang bagong kautusan. Secretary Arman, sa megaphone. Sa lahat ng residente ng Barangay Ogod, ipinatutupad ang curfew order simula ngayong alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Iwasan ang paglabas ng bahay. Magpatay ng ilaw sa labas kung hindi kailangan, at huwag basta lumapit sa mga hindi kilalang tao. Ito po ay utos ni Mayor Villanueva at ni Kapitan Pedring. Ang sinumang lalabag ay mananagot. Habang abala ang mga opisyal sa Barangay Hall, sa kabilang dako naman, sa bahay ni Danny, ay bumabalik ang katahimikan matapos ang mahabang laban. Ang bahay ay tila pansamantalang himpilan. Sa sala, nakaupo sina Danny, Cherry, Jefferson, Jenny, Ira, Elaine, Roya, at Jayden, kasama ang mga kasapi ng Ginares at Mercado family. Ang paligid ay may halimuyak ng mainit na tsokolate at kape. May mga tuwalya at first aid kit sa mesa. Ang ilan ay naglilinis ng sugat, habang ang iba naman ay tahimik lang, pinagmamasdan ng paligid na parang sinusubukang i-proseso ang lahat ng nangyari. Ira, mahinahon, hindi ko akalaing ganito pa rin kalala ang sitwasyon dito. Akala ko, matapos ang nangyari sa lumang nayon, tahimik na ulit ang Donsol. Elaine, malalim ang tinig, ang dilim ay hindi nawawala, Ira. Minsan, natutulog lang siya. Pero kapag nagising, mas malakas, mas tuso. Roya, ang mahalaga, buhay tayong lahat. Pero Danny, sigurado ka bang ayos ka lang? Kanina, halos mawalan ka na ng malay. Danny, huminga ng malalim, ayos lang ako. Pero hindi ko alam kung gaano katagal bago muling umatake ang mga nilalang na to. Lahat ng ito, parang may pattern. Jefferson, pattern. Anong ibig mong sabihin? Danny, noong una, Dawaitan. Sunod, Rawis. Kung susunod ang takbo ng mapa, malamang sa Pinarik ang kasunod. Laging nasa pagitan ng tubig at kagubatan. Sherry, nakatitig sa mapa sa mesa, tama ka. Parang may sinusundan silang linya. O baka may hinahanap. Napatingin si Elaine sa kanila at marahang tumango. Kinuha niya ang maliit na kristal mula sa kanyang bulsa at pinailaw iyon gamit ang mahina niyang dasal. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga imahe sa paligid, mga anino ng mga nilalang na tila gumagalaw sa hangin. Elaine, mahina, hindi lang sila basta umaatake. May naghahari sa kanila, at kung tama ang hinala ko. Roy, biglang seryoso, siya na nga. Ira, sino? Elaine, ang anino mula sa hilagang bundok. Ang nilalang na tinatawag nilang albularyo ng kadiliman, ang pinagmula ng mga aswang sa rehiyon na ito. Tahimik ang buong bahay. Ang hangin sa labas ay tila huminto. Maging ang tunog ng alon mula sa dagat ay biglang nagbago, mahina, mabagal, at may halong lamig. Sa di kalayuan, may kumislap na liwanag mula sa direksyon ng Barangay Hall, ang hudyat ng pagsisimula ng Operation Nightfall. Roya, simula na. Kailangang makipag-ugnayan tayo kay Mayor Gustavo. Kung totoo ang hinala mo, dapat alam niya. Danny, tama, pero hindi na tayo basta sundalo ngayon.
Alam nila kung sino tayo, kaya kailangan nating maging maingat. Sherry, Danny, kung sasama tayo sa operasyon, siguraduhin mong hindi ka mauuna sa panganib. Wala ng hero move, okay. Danny, mahina ang ngiti, promise, susunod ako, this time. Sa labas ng bahay, ang langit ay unti-unting nagdidilim. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap, at ang dagat ay tila nagbabadya ng unos. Sa kabila ng katahimikan, ang mga puso ng bawat isa ay sabay-sabay na tumitibok, handa sa panibagong labang naghihintay sa dilim. Sa gabing iyon, opisyal na sinimulan ng Operation Nightfall, ang unang hakbang tungo sa mas malalim na labanan na magpapabago sa kapalaran ng buong Donsol. Scene 6, 11 p.m., bahay ni Danny, Sitio Pinarig. Malakas ang simoy ng hangin sa labas, dala ang malamig na aroma ng dagat at basang lupa. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap, ngunit ang liwanag nito ay sapat upang makita ang mga naglalakad na anino sa paligid. Sa bahay ni Danny, may tensyon sa hangin, parang bawat hininga ay may kasamang pag-aalala at pag-asa. Di naglaon, isa-isa nang dumating ang mga best friends housemates at Cortero triplets mula sa Sitio Pinarig. Sina Paolo Cortero, Rafael Arcangel, Vince Heruela, Rapina Cortero, Lucy Cortero, Chiara Cortero, at ang magkakapatid na Jed at Ray Rocos ay naglakad ng may bigat at mabilis na kilos, dala ang mga balita at obserbasyon mula sa labas. Pagpasok nila sa sala, ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanila. Halos sabay-sabay silang naglabas ng impormasyon, habang ang ilan ay may dalang kagamitan para sa operasyon, radios, mapa, at ilang high-tech gadgets mula kay Vince. Paulo, seryoso, nakakita kami ng mga ewak at maninanggal sa himpapawid habang nagmamasid kami sa Sitio Pinarig. Lumilipad sila sa taas ng mga puno, at mukhang may pattern sa paggalaw nila. Rafael, tumango, hindi lang basta nagliliparan. Parang nagbabantay o may hinahanap. Kung tama ang hinala namin, hindi pa nila alam na may maghihigpit sa paligid nila ngayon. Vince, excited at kaunting nagbibiro, may mga readings din sa radar. Walang alam ang mga opisyal ng bayan tungkol dito. Kung gagamitin natin ito ng tama, maiiwasan natin ang sorpresa sa kanila. Si Rapina, habang maingat na inilalabas ang kanyang mga herbs at potions, ay tumango sa sinabi ni Paulo at Rafael. Rapina, mahinahon, maghanda tayo sa posibleng encounter. Kailangan nating may protective wards at healing potions kung sakaling may masugatan. Lucy, seryoso, at ako naman ay magpapatrolya sa labas gamit ang bow at arrows. Sa ganitong liwanag, mabilis at tiyak ang aming galaw. Chiara, malamig ngunit alerto, silent approach. Walang dapat malaman ng kalaban sa pagkilos natin. Si Jed ay abala sa pag-check ng mga kagamitan, habang si Ray naman ay naghahanda ng pagkain at mabilis ang energy packs para sa lahat. Ang coordination sa loob ng bahay ay parang isang sining, lahat may kanya-kanyang role, ngunit ang bawat kilos ay nakasabay sa ibang miyembro ng grupo. Danny, tumayo at seryoso, salamat sa pagdating nyo. Kung tama ang sinasabi ni Paulo, napakadelikado ng sitwasyon. Kailangan nating magplano ng maayos at huwag basta-basta kumilos. Sherry, malamig ang tingin, Danny, kung sasama ka sa patrol, huwag mong ilagay ang sarili mo sa panganib. Hindi tayo pwedeng mawalan ng leader ngayon. Jenny, nakangiti pero seryoso rin, oo, Danny. Magtiwala ka sa atin. May plano tayo, at lahat tayo ay handa. Roy, tumango, kung totoo ang obserbasyon ninyo, dapat ipaalam natin kay Mayor Gustavo at sa Vice Mayor Crystal. Kailangan nilang ma-update sa real time. Alain, huminga ng malalim, tama. Hindi pwedeng pabayaan ang sitwasyon. Ngunit dapat din nating itago ang lahat ng detalye sa mga opisyal ng bayan, lalo na ang specific na locations ng mga nilalang. Hindi nila alam ang buong picture, at mas mabuti kung ganun muna. Habang nasa loob ng bahay, si Vince ay mabilis na nag-set up ng communications hub, gamit ang kanyang high-tech gadgets para i-link ang field patrol sa command center. Ang ilaw ng laptop at gadgets ay nagbigay ng malamlam na liwanag sa sala, habang ang bawat miyembro ay nakatutok sa kanilang mga tungkulin. Vince, nakangiti habang nagtatrabaho, ready na ang link para sa live feed. Kung may anomalya, makikita natin agad. Sa ganitong paraan, pwede tayong mag-coordinate kahit nasa malayo. Paulo, mahusay. Huwag nating kalimutan, kailangan nating maging mabilis at tahimik. Isang maling galaw at baka may masaktan. Mula sa labas ng bahay, marahang naririnig ang simula ng Operation Nightfall. Mga ilaw mula sa barangay hall ay kumikislap, habang ang mga patrol teams ay unti-unting pumapasok sa sitwasyon.
Sa katahimikan ng gabi, ang mga mata ng bawat miyembro sa bahay ni Danny ay nakatutok sa direksyon ng Sitio Pinarik, handa sa anumang aksyon, alerto sa bawat anino, at tiyak sa kanilang mga kakayahan. Danny, determinado, simulan na natin. Walang atrasan, pero tandaan, lahat ng buhay ay mahalaga, at ang bawat galaw ay dapat may dahilan. Handa na ba tayo? Sherry, Tumango, handa. Jenny, laging handa. Rapkina, proteksyon sa lahat. Lucy, on standby. Shiara, silent mode. Jed at Ray, handa na. Paulo, Rafael, Vince, simulan na. Sa labas, ang gabi ay puno ng pag-aalab at tensyon. Ang bawat hininga, bawat galaw, ay may kahulugan. Ang Nightfall Operation ay opisyal na nagsimula, isang hakbang tungo sa pagharap sa dilim, sa mga nilalang ng kadiliman, at sa susunod na yugto ng laban para sa kaligtasan ng Donsol. Sa dulo ng araw, tayo'y naglalakad, magkahawak kamay, kahit gabi tahimik. Mga alaala'y nananahan sa puso, sa bawat tawa, sa bawat luha, nariyan ka. Sa liwanag ng alaala, di ka mawawala. Sa dilim ng mundo, tayo'y nagliliwanag. Sa bawat hakbang, puso'y naglalakbay. Ang ating kwento'y buhay, mananatiling totoo. Lumilipad man ang oras, alaala'y nananatili sa iyong mga mata. Araw-araw ay liwanag, walang hanggan, kahit anong bagyo. Kasama ka, lahat ay kayang laban.